Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mabagi ng lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol bukod tangi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawa ang kanyang pagpapalat kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Binabati ko po ang lahat ng aking mga minamahal na kapatid sa Islam ng pagbati ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At binabati ko din yung aking mga minamahal na mga kababayan na hindi pa Muslim ng magandang gabi po sa inyong lahat, nasaan man kayong dako naroroon. So alhamdulillah, papuri sa Panginoong tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat tayo ay muli pong nakabalik upang magbigay ng kaunting kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam. At inshallah, dalangin ko sa Allah naway magbigay ito ng daan upang maraming mga kababayan na mabuksan ang kanilang kaisipan upang tanggapin ang katotohanan. Ang aking paksa na nais ibahagi ko sa pagkakataong ito ay napakahalagang paksa, no? Ito ay para sa mga hindi pa Muslim, na kung saan ang paksa na ito ay, ang pamagat ito ay bakit nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Bakit nilikha ng Panginoong Diyos ang sangkatauhan? So itong katanungan na ito, maraming mga tao na hindi aware, lalo sa mga hindi Muslim, hindi nila binibigyan ng pansin kung ano bang dahilan kung bakit tayo ay umiral sa mundong ibabaw. So sa aral ng Islam, upang malaman natin ang kasagutan nito na kung bakit tayo nilikha ng Panginoong Diyos na may kapal, ang tagapaglikha, ay kinakailangan hindi tayo ang sasagot dito. Kinakailangan ang sasagot dito ay ang mismo ang Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha. Ang siyang sasagot kung bakit tayo nilikha, sapagkat siya ang naglikha sa atin, so siya ang nararapat na sumagot. So sinabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran ang dahilan kung bakit nilikha niya ang sangkatauhan. Kanyang sinabi sa chapter 51 verse 56, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun. Ang kahulugan nito, mga mahal na kababayan, sinabi ng Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban lamang na sambahin nila ako. So ibig sabihin, mga mahal na kababayan, nilikha tayo ng Panginoong Diyos na may layunin na kung saan sambahin natin siya na nag-iisa. Ito yung layunin kung bakit tayo umiral sa mundong ibabaw, mga mahal na kababayan. Hindi tayo naparito upang magtrabaho, pag sumildo, magpadala ng pera, mag-asawa, magpakaligaya, magkaanak, at hanggang sa mamatay na lang. Hindi. Napakalinaw sa layon dito ng dakilang tagapaglikha na tayo ay nilikha ng nag-iisang Diyos na ang layunin ang sambahin natin siya. Sambahin natin ang dakilang tagapaglikha. Ito ang dahilan kung bakit tayo umiral sa mundong ibabaw, mga mahal na kababayan. Kung kaya, mga mahal na kababayan na mga hindi pa Muslim, mga mahal kong kababayang mga Kristiyano, ang pinakapangunahing katuruan ng reliyong Islam ay ang sambahin lamang, bukod tangi ang nag-iisang Diyos, ang dakilang tagapaglikha. Ito ang pinakamataas na aral ng pananampalatayang Islam na tinatawag na tauhid sa wikang Arabic. Ang sambahin lang, bukod tangi ang nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha, mga mahal na kababayan. So, mga mahal na kababayan, dahil tayo ay nilikha ng dakilang tagapaglikha ng Panginoong Diyos, nilikha niya ang sangkatauhan na kung saan sinabi ng dakilang tagapaglikha
Dahil alam na natin kung anong layunin kung bakit nilikha tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nagsabi ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa malawlahating Quran, sabi niya, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'ah. Ibig sabihin nito, sinabi ng dakilang tagapaglikha, at sambahin lamang ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, at huwag magtambal sa pagsamba ng anuman sa Kanya. Dahil nilikha tayo upang sambahin natin siya, nag-utos siya na sambahin lamang siya at huwag tayong maglagay o sumamba ng iba pa man maliban lamang sa Kanya, mga mahal na kababayan. Kaya ang pananampalatayang Islam nagtuturo palagi kaming mga Muslim. Lagi kaming hindi kami nagsasawa sa pagpaparating sa inyo, mga mahal na kababayan, na tayo sumamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos, ang dakilang tagapaglikha. Dahil ito ang layunin kung bakit nilikha tayo ng Diyos, mga mahal na kababayan. Kaya ang pinakat mataas na aral ng Islam ay ang sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos, ang dakilang tagapaglikha, at wala ng iba pa. Kaya nga ang pinakamalaking kasalanan, mga mahal na kababayan, na magagawa ng isang tao sa tanang buhay niya, ang pinakarumal-dumal na kasalanan ay ang pagtambalan natin siya sa pagsamba. Ang sumamba pa tayo ng iba maliban pa sa Panginoong Allah. Sapagkat ito ay pagsalungat sa layunin kung bakit tayo nilikha ng Panginoong Diyos, mga mahal na kababayan. Kaya maging sa inyong aral, mga mahal na kababayan, sa halimbawa sa inyong Biblia, ating mababasa diyan ang 10 utos, hindi po ba? Na kung saan nakaukit pa sa labas ng simbahan ito. Na kung saan ang unang utos dito, mga mahal na kababayan, at ang pangalawa, doon lang tayo magpupukus, na kung saan nakasaad sa Exodus chapter 20 verse 3, sinabi ng Diyos doon, take note, pangulong utos ninyo ito, mga mahal na kababayan, sa loob ng Kristyanismo. Pinakamataas na utos din, na kung saan sinabi ng Diyos dito, ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos maliban sa akin. Napakalinaw, mga mahal na kababayan. Inutos ng Panginoong Diyos kay Moises, basahin nyo ang inyong Biblia, Exodo 20 verse 3, na nagwika ang Panginoong Diyos na siya lamang ang nag-iisang Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. At ganun din naman sa pangalong utos sa inyong Biblia, mga kababayan, sa 10 utos, ito rin nakasaad, Exodo 20 verse 4, sabi ng Diyos dito, huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man, anuman ito, nasa itaas man ng langit o nasa ibaba ng lupa, o nasa ilalim ng tubig. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang Diyos ninyo na mapapanibughuin. Napakalinaw po, mga mahal na kababayan. Ang Diyos, naninibugho siya kapag meron tayong sinasambang iba o maglingkod tayo sa iba, manalangin ka sa iba, maliban pa sa Kanya, naninibugho siya. Diba, mga kababayan, naranasan nyo man naninibugho kayo, nagsisilos kayo, anong naramdaman ninyo? So, siyempre, pag nagsisilos ka, nagagalit ka, diba? So, nagsisilos ka, nagkakaramdam ka ng puot, galit. So, ganun din po ang dakilang tagapaglikha. Siya'y mapapanibughuin kapag ikaw ay dadalangin, sasamba, o ikaw ay hihiling sa iba maliban pa sa Kanya. Kaya, minamahal na mga kababayan ng mga Kristiyano, napakaliwanag po mula sa inyong aklat, maging sa Biblia ninyo, na nakasaad una at pangalawa, na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang pagsamba pa sa iba o pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nga, mga minamahal na kababayan ko ng mga Kristiyano, bilang pagmamahal sa inyo, hindi po kami nang lalait o nag-aalipusta po. Ito'y paglalahad ng katotohanan na kung saan ang pagsamba sa kapwa nilikha, di ba? Ito man ay mapapropeta, katulad ni Hesukristo, ang pagsamba sa Kanya, ang pagsamba kay Maria, sa mga anghel, sa Espiritu, o ang pagsamba kay Buddha, o ang pagsamba sa mga tao,
sa baka, tulad ng mga Hindo, pagsamba sa kahoy, sa bato, sa mga imahin, sa mga santo at santa, na kung saan pinaglilingkuran, pinagsisilbihan ng mga kababayan natin mga Kristiyano, o mga ribulto, katotohanan, ito ay malinaw na maling pagsamba mga kababayan. Bakit mali? Sapagkat ito ay hayagang pagsuway sa layunin kung bakit tayo nilikha ng Panginoong Diyos. Nilikha tayo upang sambahin lamang siya na nag-iisa. At ito ay lantarang pagsuway din sa inyong una at pangulong kautusan na aking binasa kanina, na sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong maglingkod sa mga larawang inanyuan. Diba? Napakalinaw po ito mga mahal na kababayan. Subalit, nakakalungkot, hindi pinapansin ng mga kababayan natin ang pinakamataas na aral sa inyong relihiyon. Kaya naman mga mahal na kababayan, ang pinakamalaking kasalanan, o ulitin ko, pinakamalubhang kasalanan na magawa ng isang tao na kung saan inabutan siya ng kamatayan, na hawak niya ang kasalanang ito, ang magtambal sa pagsamba o sumamba pa ng iba maliban sa dakilang tagapaglikha, tunay na ipagkakait sa iyo ng Panginoong Diyos ang buhay na walang hanggan sa paraiso. Tunay na ikaw ay magiging kabilang sa mga lugi sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kapag namatay ang tao na siya'y nagtambal sa tagapaglikha, sa tunay na Diyos, sa impyerno siya magpasawalang hangganan. Sapagkat ito yung kasalanan na hindi niya mapapatawad mga kababayan, yung magtambal ka sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Sinabi ng Panginoong Diyos ang dakilang tagapaglikha sa huling kapahayagan, ang banal na Quran, na sinabi ni Propeta Hesukristo sa panahon ni Propeta Hesukristo doon sa mga angkan ni Israel, nagbabala si Hesukristo. Ito ay nakasaad sa Quran na sinabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Hesukristo, "Waqala al-Masihu ya bani Israel." At sinasabi ni Hesukristo sa mga taga-Israel, nananawagan si Kristo, nagbabala siya. Sabi niya, "A'budullah rabbi wa rabbukum." Si Hesukristo nagbanta sa kanyang mga kababayan sa Israel. Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Innahu may yusrik billah. Sabi ni Jesus Christ, katotohanan ng sinumang nagbibigay ng katambal o sumamba pa ng iba maliban sa dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, fakad haramallahu alaihi al-jannah. Ay magiging bawal sa kanya ang al-jannah, ang paraiso mga mahal na kababayan. Magiging haram sa kanya o magiging bawal sa kanya ang paraiso. Ano ang kanyang kahihinatan sa kabilang buhay? Wa ma'wahu nar. At siya ay sa impernong naglalagablab. Siya ay mananahan dito sa kabilang buhay. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. At walang makakatulong doon sa mga taong zalimun, yung mga taong mga mapagtambal sa dakilang tagapaglikha, sa mga taong mga palasuway, hindi tumanaw ng utang na loob sa dakilang tagapaglikha. Kaya nakakatakot ang babala mga kababayan ng dakilang tagapaglikha. Mismo si Hesukristo sa kanyang panahon nagwika dyan. Nakatotohanan ng sinumang nagtambal sa Panginoong Diyos ng tagapaglikha, ang Allah, tunay na ipagkait sa kanya ang paraiso. At ang impyerno ang maging tirahan niya sa kabilang buhay, magpasawalang hangganan. Nakakatakot po mga mahal na kababayan ang babala sa atin ng dakilang tagapaglikha. At sinabi pa niya ng dakilang tagapaglikha, sabi niya, babala rin ito mga kababayan, sabi niya na hindi niya mapapatawad ang kasalanang pagtambalan siya sa pagsamba. Hindi niya mapapatawad. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Diyos, ang Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sabi ng dakilang tagapaglikha, katotohanan, hindi pinapatawad o hindi papatawarin ng Panginoong Diyos ang dakilang tagapaglikha, ang Allah, ang kasalanang pagtambalan siya sa pagsamba. Yung sumamba ka pa sa iba, sinamba mo si Kristo, si Maria, 10 ng mga rebulto, santo, santa, lahat yan. Kapag ginawa mo yan, namatay ka, hindi ka na mapapatawad ng dakilang tagapaglikha. Mapapatawad niya ang anumang kasalanan
Sing taas man ng bundok, sindami man ng bula sa karagatan, huwag ka lang magtambal sa kanya kababayan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ang dakilang tagapaglikha. Papatawarin niya lahat yon. Huwag lang magtambal sa pagsamba sa kanya sapagkat yan ang kasalanan na hindi niya mapapatawad, mga mahal na kababayan. Mga mahal na kababayan, habang tayo pa po ay nabubuhay pa, no? Ang Panginoong Diyos, ang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ay mapagpatawad. Mahabagin po siya. Napakamahabagin niya. Nagpapatawad siya sa sinumang tao na tunay na nagbabalik loob sa Kanya. Sa tapat na taong nagsisisi at gustong magbalik loob sa tunay na Diyos, pinapatawad ng dakilang tagapaglikha. Huwag lang umabot na mamatay ka na hindi ka nagbalik loob sa dakilang tagapaglikha kasi hindi ka na mapapatawad. Kaya mga mahal na kababayan, inaanyahan namin lagi kayo na saliksikin nyo ang Islam. Sapagkat dito sa pananampalatayang Islam, dito nyo masumpungan ang dalisay, malinis na pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Hindi nyo makita sa anumang relihiyon, mga mahal na kababayan. Ang Islam lamang ang kaisa-isang reliyon na dalisay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Na walang, ibig sabihin, wala kang makikitang sinasabang iba maliban lamang sa dakilang tagapaglikha. Kaya ito yung kagandahan ng Islam kung bakit maraming yumayakap sa pananampalatayang Islam dahil dalisay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos dito. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na siyang mensahe ng lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta isinugo ng dakilang tagapaglikha sa isang mensahe, ang mensahe ng Islam, ang sambahin lang ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha ang Allah na siyang pinakamataas na turo ng Islam, mga mahal na kababayan. Kaya mga mahal na kababayan, mga Pilipino na mga hindi pa Muslim, mga Kristiyano, please lang po, para po sa inyong kabutihan, kung tunay kayo naghahangad ng kaligtasan, please lang, pakisama nyo po ang pananampalatayang Islam. Sinisiguro ko po sa inyo, kapag buksan nyo ang inyong puso at inyong isipan, wala kayong bang pupuntahan kundi yakapin ang pananampalatayang ito. Sapagkat ito ang pananampalataya na nagtuturo ng kaisahan lamang ng dakilang tagapaglikha sa pagsamba. Sapagkat ito ang layunin, ulitin ko, kung bakit nilikha tayong Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, upang sambahin lamang siya. At ito ang layunin kung bakit isinugo niya ang lahat ng mga propeta upang sambahin lamang natin siya na nag-iisa. At ito yung susi ng paraiso, mga kababayan. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah dakhal al-jannah. Na sinabi ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang kanyang sinaksihan na walang ibang Diyos kundi ang dakilang lumikha, ang Panginoong Allah, siya'y papasok sa paraiso, mga kababayan. Lahat naman tayo naghahangad ng paraiso, hindi po ba? Lahat tayo naghahangad ng kaligtasan. So ang susi ng kaligtasan, mga kababayan, yung isahin mo ang dakilang tagapaglikha sa pagsamba. Na wala kang ibang sasambahin kundi siya lamang. Di ba sinasabi din ni Kristo sa inyong aklat Biblia sa John 17:3 na kanyang sinabi, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw ang nag-iisang tanging Diyos. So ang buhay na walang hanggan, mga kababayan, ay ang kilalanin natin, sambahin lang natin ang bukod tanging tagapaglikha, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah po, mga mahal na kababayan, may napulot kayo ng konting kaalaman. Ulitin ko, hindi po tayo nananakit ng damdamin, bagkus ito po ay pagmamahal namin mga Muslim sa inyo. Hindi kami nagsasawa na iparating sa inyo ang katotohanan dahil hangad namin ang inyong kaligtasan. Kung hinahangad namin ng mga Muslim, dati rin kami mga Kristiyano na kung saan ay dati kami sa ligaw, alhamdulillah, ginabayang kami ng dakilang tagapaglikha sa Islam. Kaya kung ano yung nais namin sa aming mga sarili, hinahangad rin namin sa inyo, mga mahal na kababayan, bilang pagmamahal at pagmamalasakit para sa inyo. So hanggang dito na lang. Jazakumullahu khairan at papasalamat ako sa aking mga kapatid na nakasubaybay, si Bolo Jane, Jazakumullahu khair, at kay Brother Raed Rolando Villanueva. Salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Dalangin natin sa Allah naway tayo po ay
patnubayan sa matuwid na landas dito sa pananampalatayang Islam. At inshallah, tuloy-tuloy lang ang ating pagparating inshallah ng Islam. Naway sa pamamagitan nito ay may bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ating pananampalataya at gabayan sila. Allahumma amin. So hanggang dito na lang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at magandang gabi po sa lahat ng aking mga kababayan na hindi pa mga Muslim. Marami pong salamat sa inyo.